ayan guys, bilisan natin. Gawa ng nagbabadya ang ulan at medyo umiingay at bumibisi. So, ayan. So, shout out to Ann Purisima. Parang si, ano to, si Ma'am Carl, hindi si Ma'am Carl, hindi to si Ma'am Carly. Basta may gin to, no? Si Ma'am Ann. Ayan, sabi niya, Mami Park, magkano pong pinuhunan mo dyan sa branch nyo at magkano ang kota nyong set? So, all in all, kasama na yung mga expenses natin pati sa ano. Actually po, na-vlog ko na po yan eh. Umabot ako ng nasa 150 mahigit. Kasama na yung mga shelves, yung mga nagastos. Pero kung items lang, yung pauna, mga nasa around 80 yata. Ganon, 85, ganon. Sa pagdating naman sa kota, ang pinaka-minimum kota ko dyan na nasinet ay 5,000. So, until now, wini-workout namin yan kasi due to competition and due to sa yung pinakapuntahan niya, ay ang i-cater niya lang kasi doon ay minimal lang ang nakikater na customers. Marami pa rin pumupunta dito kasi dito kompleto and nandito yung wholesale price. But somehow, ang Lola Park nyo ay ano naman, fighting. So, alam naman ng lahat kung ano ang purpose niyan, no? It is because Lola Park nyo sa atin na, and if I see it now, talagang binigyan natin ng libangan ng Lola Park nyo. But syempre, wino-workout natin na makompensate man lang ng pwesto ang kita niya or ang sales niya when it comes to expenses and yung hanggat kaya sana pati yung basic expenses ng Lola Park. So, we're still working it out. Pero syempre, sa next plan ng third branch natin, hindi na po pwede yung ganyan. Dahil, ito kasi talaga, pinutap natin for Lola Park. Yung susunod ay talagang business talaga na hindi tayo papayag na hindi magkakaroon talaga ng magandang sales. Hindi man kasing laki ng sales dito, but still, sales talaga. Yan. So, thank you po. Dalia Morato, 2207. Real talk, heto ang pinakahintay ng nag-i-issue ng cheque, ang holiday. Bawas ng isang araw na stress. So, I am not that familiar or I am not bihasa when it comes to cheque talaga, Ma'am Dalia. Please mag-comment ka naman kapag ka, ano, to, yung sinasabi mo na to na bawas ng isang araw na stress kasi holiday. Kasi, itong huli kong in-issue na cheque kay DCFE, dahil alam ko ang June 12 is holiday, ginawa ko siyang 13, no? And it's exactly 2 weeks. So yon, actually hindi naman sobrang higpit ni DCFE. Kaya lang when it comes to collection, kailangan kasi naka-cheque dahil hindi na sila nagpapakolekt ng cash kasi parang yung dating ahente gumawa ng anomalya. Yan lagi issue. Kaya medyo may ano lang, hinay-hinay lang ng konti at nadidinig dito. Winnie07 watching Mami Park, Teresita Baron. Ako hopefully mapagawa ko na ang pangatlong tindahan ko. I-manifest natin yan, ma'am, no? Kaya ngayon paghandaan mo na, mag-ipon na ng para diyan para pagdating ng panahon na handyan na yung opportunity, smooth na lang ang lahat. Hindi na yung sobrang napakahirap and lalo na pagdating sa capital or yung iaalat natin na capital. Winnie07, shout out po, Teresita, nabanggit ko na, and Teresita Baron, thank you. Roro Chen, get well soon daw, no? Sabi kay Daddy Park, at okay na si Daddy Park, kaya soon ay magi-schedule na kami, magmi-meeting kami ngayon when it comes to scheduling of our field work, no? When it comes to this washing business. Lawrence C. OFW Kuwait, maganda daw ang tindahan ni Nanay Park o ni Lola Park. Thank you, Mama Lawrence. And user-UD5X I5UP6H. So, meron pa tayong isa shoutout dito dun sa live natin kasi handito talaga yung pinaka-highlight din ng ating pag-aaralan for today's video. So, okay. Sabi ni Maria Cristina Tiberio, hello, Mami Park, good evening. Gusto kong magtanong, posible po ba ang mapalago ko ang aking tindahan? Kasi sa tinagal-tagal ko na pong may tindahan na galing sa utang, then now pa lang ako nagkaroon ng sarili kong puhunan. At paano ko po ba mapapalago mas mabilis? Okay, so good questions, ano. But anyways, before we tackle that, gusto ko munang ipaliwanag sa inyo na there is good debt and bad debt, no? O magandang utang or pangit na utang. Pinaka-ano ko ng explanation yun. So, yung debt na sinasabi ko, DEBT. Kasi po, yan ay
accounting terms yan eh, no? Iba yung salitang good loan, bad loan, no? Sa tamang ano po, sa tamang terminologies, good debt and bad debt. Actually natatakil ko to sa previous vlogs ko. So, always remember, kapag ka magpapalaki tayo ng negosyo or nasa into business tayo, at kahit wala tayo sa negosyo, piliin pa rin natin palagi ang good debt. Nagiging makatotohanan, ang isang utang ay nagiging good debt. Syempre, kapag ka umutang ka, there is always a purpose. Kung ang purpose po ay iaalat mo siya to generate more income, no? Kung i-allocate mo siya to generate more income, good debt siya. Kasi there is a possibility na lumaki siya, mag-rolling, and magkapag-produce ng magandang kita. But if you are going to allocate it just for to buy something or to put or allot in something na hindi mag-generate ng income, there is a possibility maging bad debt siya. No, maging makasama, ika nga. So, I encouraging you guys na there's no wrong when it comes to availing loan, mangutang, manghiram, as long as it can help you to generate more income. You will use it for business or it gives you a benefit. Good benefit, no? May benepisyong ibibigay. So, walang problema po dyan. Okay? So, katulad ng Mami Part, hindi naman mag-generate ng income as in cash yung binili nating chiller na 3-door. But, we invested in chiller kahit pricey, it is because it can help to generate more income. And we are after more income. Okay? So, okay lang siya. No? Although binili natin ng cash yun. If paano kung wala kayong pang-cash and you are going to avail it through loan or kaya ikakaskas nyo sa card, no? Magsaswipe kayo, i-under nyo ng credit card. So, always think to buy or to allocate the resources sa magge-generate ng income or can help to generate more income. Okay. When it comes naman doon sa sa tagal na nangutang para sa hanap buhay. So, it's totally okay. And congratulations, finally, you are free of debt, no? Hindi free of debt na kamatayan, ha? Free of debt. Debt. Yan. D-E-B-T. So, congratulations. Kasi lahat ng mga negosyante, lahat ng tao, iyan ang pinapangarap. Yung walang iniintinding obligations, yung walang iniisip na babayaran. So, anyhow, when it comes to business, tulad ng sabi ko a while ago, there is always a good debt and bad debt. So, one examples of good debt is yung mga consignments. Mga terms, tulad ko, no? Sa Nestle, 1 week before ko bayaran, 2 weeks sa mga sigarilyo, sa mga ibang groceries. So, tulad ko kay EKC, nakakapa-deliver lang natin, no? So, may terms ako dyan, napakaluwag ng terms ko dyan, napakaganda ng terms ko. So, kumbaga ba, itong mga utang na to, short term lang ito, and it can help us to generate more income. It can also help us na mapabilis nating mapalaki ang ating negosyo. Kasi more of ito, ang purpose nito is to, you don't have na ilabas ang iyong cash. And then yung remaining cash mo, you can allocate pa to other items. So kaya naman, I would advise na kung talagang maganda naman ang sales at ang cash flows ng tindahan, pwede mo pa rin i-continue kung ikaw ay merong mga consignment terms. Kasi if kaya naman bayaran ng tindahan. Kasi mabilis makatulong ito na makapagpalaki. Dahil yung ibang pera mo na cash ay you can allocate pa to other items. No? So, isa kasi po sa nakakatulong na makapagpalaki ng negosyo ay ang mga consignment terms. If you are responsible and if you are good in allocation of budget, no? So kaya po matinding galing sa paghahawak ng kaperahan sa negosyo ang dapat nataglayin mong katangian kung gusto mong magpalaki or mabilis na makapagpalaki ng negosyo. So another thing pa, no, kung dahil nasa cash ka na, so ang disadvantage kasi nito, limit lang ang kakayanan mo. Kasi kung ilalabas mo lahat ng cash mo sa items and then hindi naman tumaas ang demand or hindi naman pataas ang sales, so more or less ay baka mahirapan ka when it comes to allocation. Although, kung magaling ka nga at maayos, magpatakbo at maghawak ng pera, ang kagandahan naman nito, you can wait na lang the process. Pero kung sa salitang mabilis, makapagpalaki at makapagpalago,
hindi basta-basta. Kasi kung mayroon kang target na panahon na dapat after a year, dapat ganito na kalaki ang tindahan ko. Or after 2 months, after 6 months, ganito na. Kung cash lang ang umiikot, napaka real talk to. Dahil nasubukan ko na, na-experience ko na. And I know, yung ibang mga ano sa akin, yung mga ibang mga katulad ko ang negosyo at nakaka-relate, no? So, mas maganda talaga na hindi lahat ng cash ang pinapaikot sa tindahan. So, kaya napaka-importante ng mga consignment terms, mga terms na ino-offer ng mga companies, ng mga suppliers sa pagpapalago at mabilis na laki ng negosyo. No, napaka-importante ng role nila sa atin. So, kaya for me, mas mabilis yan kung meron ding sundot ng mga consignments. And besides, wala naman po kasing tubo iyan. Mura pa ang iyong items. Same ng items na nakukuha ng ibang mga malalaking wholesalers, minsan pati supermarkets, no? Although yung iba naman na mga supermarkets and mini-marts na malalaki is iba minsan ang pricing nila kasi million ang deals nila. However, mas mura pa din mong makukuha yung deals. And at the same time, under consignment pa. Imagine, you can have the items na ready to sell mo na, nang mura mo lang nakuha, at short term lang ang goal, mabilis kang makapagpapaikot kasi magbabayad, magre-renew, magbabayad, magre-renew. Ang tinutubo, nakakabig mo na without compromising your cash na ma-all out. So, yon ang role talaga ng consignment. Kung kaya ng tindahan, kung kaya mo, at kung maganda ang flow ng sales ng tindahan, I would advise that. No, Ma'am Maria Cristina Tiberio. So, ang wag na wag mong gagawin kasi, yung maglo-loan ka ng pera, tutubo yung pera, tapos sa items din naman. If there is opportunity to avail the terms of the suppliers, yon ang i-take mo. Kasi nga, walang tubo iyon, as is ang presyo, napakamura pa, di-deliver pa sa'yo. Diba? So, ano pipiliin mo? So, para malesen din yung obligations mo. So, yun lang. I think that would be the best advices that I could give to you. So, another additional, gusto kong ma-emphasize dito is yung when it comes to expenses. So, pagdating po kasi sa expenses, guys, kapag mas lalo kayong ingat dapat sa expenses, hindi na baling madagdagan ng expenses in a way na it can help to generate more income. It gives you accountability, it gives you safety and security. Let's say for example, yung ating pag-extend, bodega namin na yun ngayon. So, yung accountability na nakuha namin talaga is napakaganda. Kasi, nung nag-deliver, finally, nagamit na natin yung extension natin for the very first time na nag-deliver, hindi na siya nakakalat doon sa ating second unit. Nahandoon na lang siya sa third unit, na which is, yun ang ating serve as stock room. So, inaayos na doon. So, yung accountability and yung capacity mo to stock, kasi hindi mo na problema ang space. Kasi dati ako, rant ako ng rant, kulang ako sa space, kahit gustong mag-stock, kulang naman sa space. Now na may space na, hindi na ako magrereklamo, no? And hindi na mako-compromise yung aming operations na every time na tuwing may deliveries, nakakalat dyan, hirap na hirap kami, ang lakas makainit ng ulo dahil wala kang madaanan, tapos nagiging busy, no? So, expenses yung ginawa nating extension at yung mga ginawa nating renovations dyan. But, it can help to generate more income. So, always make sure na kapag ka may expenses, dapat, it can give you a good benefit and it can help you to generate more income, no? Ang expenses is accumulated. Hindi natatapos, lalo na sa mga nangungupahan. Hindi natatapos, but only we can change is mapapababa natin yung expenses. So, try to lessen your expenses, no? Pag maiksi ang kumot, mamalungtot, ika nga. Another thing is, nakaka-affect po ang negosyo at ang personal natin. So, always make sure, lalo na kung if bread and butter mo ang tindahan or malaki ang porsyento ng kinikita ng tindahan ay nakatutulong sa personal mong pamumuhay, pag kumukurot sa tindahan, pag kumukuha, ang tawag po dyan withdrawal. It is an accounting term for getting money from your business to use for personal. Withdrawal po, no? So,
kumukurot ka nga kung maya-maya naman ang kurot mo. Tapos, hindi mo pa habit ang magtala ng mga ginagawa mo na pagkuha at mga transaction mo, mga daily activities sa tindahan. So, dapat make it a habit na nagtatala ka. Mapa-withdrawal man yan or purchasing man yan at sa mga sales mo. So, pag kumukuha ng items sa tindahan, inililista din po. So, yan ay sales ng tindahan dapat. Kumbaga ba, binibili mo, binabayaran mo ang kinukuha mo sa tindahan. Dahil para mabilis at mabilis mong mapalago at mapalaki ang iyong negosyo, dapat hiwalay ang personal sa negosyo. Another thing din na gusto kong i-emphasize dito is your emotional, no? Ang emotions, malaki po ang nagiging epekto sa negosyo. 'Di ba? Sabi nila, kapag ka sa mga magpartner na nasa negosyo, dapat ihihiwalay ang pleasure sa negosyo. Ihihiwalay ang mga galit, ang mga problema sa negosyo. So, totoo po yun. Napakalaking bagay po na matutunan nyo ang tamang adulting. At dahil hindi kayo naglalaro sa negosyo, no? So, eto po ang gusto kong ipaliwanag dyan. Kapag ka po, kasi sa kasabihan, kapag ka po tayo, no, masaya, halimbawa. Pag tayo masaya, we make a promise. So, tapos, eventually, marirealize natin na compromise na tayo kasi nakapag-promise na tayo. Kasi pag hindi natin tinupad yung promise natin, magiging ano tayo, wala tayong palabra de honor o wala tayong isang salita. So, kapag ka naman galit tayo, agad-agad nagre-response tayo, dahil galit tayo, nakapag-response tayo ng hindi maganda, and then eventually we realize we are wrong. So, kaya kailangan, kapag ka tayo ay galit, we have to make sure na ang composure natin kalma lang, no? Ang ating gesture ay kalma lang at hangga't maaari think bago tayo magre-response. No? Dahil yung galit natin, diba, lagi sinasabi, galit kasi ako ng mga time na yun, kaya yun yung nasabi ko o yun yung nagawa ko. So, kaya laging i-control ang emotions. Although, tao lang tayo. Tulad ko, meron akong sakit na hindi po pwede ako talaga na yung galit, yung too much emotion na nasa loob. Kasi pag nag-burst out ako, talagang makaka-apekto sa aking kalusugan. So, tinuturuan ko din ang sarili ko na matuto akong yung hindi na dapat i-stress ay wag nang masyadong stressin. Wag nang masyadong isipin. Kasi nga, it can damage me and it may affect the business. Lalo na ako ang namamahala ng lahat, 'di ba? So, pag ako pilay din ng lahat. So, kaya dapat ingatan dahil also yung iyong sarili, also yung iyong health. And another thing is, kapag lastly sa emotion, kapag naman tayo ay sad o malungkot, no, nakakaapekto po 'yan sa ating mga decision. So, kapag ka ikaw ay may too much sadness or depression or you are in sorrow, you are in grief, hanggat medyo palipasin mo muna ng konti, saka ka magde-decide kung kailangan mo mag-decide sa isang bagay. Kasi it may affect your decisions dahil sa iyong emotions. So kaya nga, laging sinasabi, pagdating sa negosyo, ibagay ang iyong emosyon. Ihiwalay ang personal sa negosyo. So, tandaan nyo yung tatlong bagay na yan pagdating sa emosyon at kayo ay nasa negosyo. Ulitin ko, if you are happy, don't just make a promise right away. If you are angry, don't just respond right away. If you are sad, don't make decisions right away. Okay? So, sa adulting, ito yung unti-unti nating i-develop, ini-improve, na matuto tayong magkaroon ng control. So, kapag tumatanda ka na, no, parang gusto mo na lang kasi talaga peace of mind. So, kaya more or less, deadma ka na talaga kapag may mga negative. Kasi you have no time to entertain the negativity. Ang laging gusto mo, focus, determine ka. So, kaya yung emotions, dapat matuto ka din mag-control. Okay? So, that's it. By then, yung disiplina matututunan mo. And you are able to bilis mo siyang mapapalago at mapapalaki. Kasi nandun ka na sa punto na nakokontrol mo na yung mga bagay-bagay. Alam mo na what is right and from wrong. And alam mo na din kung ano yung mas pwedeng applicable sa negosyo mo na makakabuti o hindi makakabuti. Okay? So, I do hope na may natutunan, ano?
So, yun lang ma'am, yung mga sinabi ko na yan, Ma'am Maria Cristina, ay napaka-importante. Lalo na ngayon na sa cash ka lang mo gustong bumase or magdepende. I still give you an option to consider, if you consider the consignment terms, nang sa ganon, hindi maubos lahat ng cash na nagpo-flow dahil lalo na kung wala ka naman laging pang-backup. Kasi, ang dapat sa negosyo, kapag ka na-establish mo na, hindi ka na dapat basta-basta naglalabas pa ng personal. Kung maglalabas ka man ng additional capital, yun na lamang ay yung sobra ng kinita ng negosyo mo nang nagdaang panahon. Hindi yung talagang sagad-sagaran up to the savings lumalabas na. So, okay lang naman din yun. As long as na ibabalik at as long as nag-generate ng maraming income. So, yun lang. And, Juanito San Mateo sabi, morning, madilim po kayo, parang may hamon. Yung background kasi ng live ko. And then, Laura Labajo and Josh Gan de Mabibas. Ayan. So, sana marami tayong natutunan in today's video. And I do hope na everybody is okay sa all right. This is Mami Park and this is Team Park nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Bye!